Emotion. Lumakas, nagising ako nang may pumapagaspas eh. Kaya nga. Itit natin. Rads, to ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na feeling vlogger. So, welcome sa another episode ng ating camping rad venture. Dito sa Camp Daloy, Daraitan. So, ito yung day 2 natin, ano. At yan, kagigising lang din natin. Lamos na tayo. At nakagat ako ng mga hantik. Na nalubog ko yung paa ko sa tubig para hindi ko maramdaman yung kirot. Doon sa may toothbrushan, sa may lababo. Charge din natin, may charging naman dito, no. Yun, sinaksa ko yung laptop ko doon. Nakapag-export naman tayo ng mga ilang video kahapon. So, medyo nakapag-free tayo ng space sa 360 natin sa camera. So, at least, kahit pa paano, di ba? Kasi tulog pa sila. So, okay naman yung tulog natin dito. Maganda naman din. At, yan, medyo tahimik din naman. In fairness naman, nung paggabi na, wala na masyado nagbibideo. Okay. Puro kwentuhan na lang. Yan. Tawanan. Okay lang yun kasi nagsasayahan. Wag lang sabayan talaga ng video. Yung gabi na video okay pa. Tapos naman maganda naman ang tulog namin. Actually medyo malamig din dito kahit hindi namin nadala yung dinala na ni Eloisa yung electric pa namin. Kasi expected niya nga malamig nung umaga medyo uminit dito. Sabi niya tostado kami sa gabi dito pagka nagkataon na, buti na lang may extra fan sila Jewel, 3 yung dala na lang fan. So yun, pinairam tayo ng isa nun. Tapos yan si Elise tulog pa, so bawi muna ng pahinga. So yan, ito yung signage dito guys. Camp Daloy, Daraitan. Riverfront tent pitching. Tapos ito may parking din dito. Mga parking. Motor, pwede kayo mag-park dyan. Motor sa kotse. Pero doon kami nag-park sa malapit sa river. Kasi ang daming gamit nila Byron. So teteknikan nyo na lang ang pagpunta dito. Pagdaan dito kung nakakotse kayo o motor. Kasi kita nyo naman medyo maputik. Tapos ito may tindahan dito. Yan pagka halimbawa na kaya walk-in o kaya nagpa-reserve, dyan na lang kayo mag-i-inquire sa may tindahan. Tapos tindahan, si Byron pumarasa pa doon kahapon, ganun, saan diretso kasi medyo mataas yung putik dito. Ayan. Tapos yan, dito tayo nagpunta. Nandito ang daan, pasok yung kotse, yun yung kotse ni Byron dito. Tapos titeknikan mo lang dito ka sa tabi dadaan kasi medyo tulad niya medyo lubog na. Dito naman ay medyo may halaman pa, medyo kapit-kapit pa kahit papaano. Yan yan. So medyo nahirapan dito si Byron kahapon. So tinulungan ko kahit papaano, tinulak-tulak ko na lang dito.
Tiyempohan mo lang talaga pagka ganun ka na. Kasi yan, medyo may paahon. At mahirap din talaga at maputik. Pero yan, nagawa naman ng paraan at nakaahon naman kami. Malaking bagay kasi pag kami, yan katulad niya, may kasama sa sasakyan. Yung ibang gamit namin, nandito na. Tent namin nandito. Yan. Yan, tapos dito naman, pwedeng mag-park ang sasakyan. Yan, katulad na isa. Tapos dito, ito yung ating motor. Survive na naman sa matinding daanan ito kahapon. Grabe yung mga pinagdaanan dito. Sobrang tarik din ng yung mga ano natin kahapon, pinagdaanan doon sa papunta dito. Tapos ang hahaba ng ahon. Pero kinaya pa rin naman. Good job. Kulang pa nga lang sa maintenance eh. Medyo kabado tayo kahapon gawa na sa mga maintenance niya sa sa mga panbelt, ganyan. Hindi pa tayo nakapagpalit. Pero goods naman. Saan? Pakita ko sa inyo yung sa CR naman nila. Ano silang apat na dito eh. Slot sa CR. Yung isa nga lang ay sarado. Hindi ko alam bakit. Baka under maintenance. Tapos to, okay naman yung CR nila dito. May ilaw. Yung sa gitna walang ilaw. Baka naayos pa. Tapos to, medyo marami lang mga sabon-sabon, ganyan. Ay, sorry. Pero okay naman. Hindi naman siya nawawala ng tubig. Kumbaga, pwede na. Malinis pa rin yung bago yung pinaka-bowl. Kumbaga pretty decent CR na rin kumbaga. Goods na yan. Saan ka pa? Yeah. Kasi ako tapos na Ay! gumamit. Nandiyan ka pala. Ito lang yung lababo, wash area. So pag halimbawa maglilinis kayo ng mga karne, ganyan, magano kayo ng isda. So dito kayo pupunta. Tapos meron din sila lutuan dito. Actually meron din sila mga ihawan dito. Pwede nyo hiramin naman. Libre naman daw yun. Okay naman dito. So, may may bubong din. Pwede kayo maglagay dyan ng mga gamit nyo. Kaldero, ganyan, lutuan, maghugas, magkuskus, ganyan. Pwede dito. Yan, tapos dito naka-charge din tayo. Ito yung laptop. Dito yung laptop natin. Naka-charge dito. At mamaya tayo mag-export ulit ng mga ilang video. So sana makarami din. So karamihan naman is mga tulog pa. So yan, meron din pala dito nagpapa-order ng pandesal pagka hapon nanganbas na siya. So pag-order kayo ng pandesal pwede 5 pesos lang, 10 pesos per piece. So yan, deliver siya from 7, maga pa nga 6:37. Sabi niya 7 to 7:30 ang deliver. So yan. Kaya meron na kaming almusal. Pero may almusal talaga kami mamaya. Magluluto pa si Elisha. Hinintay lang namin ding gumising. Ay. Ito, yung kanilang hanging balcony. Yan. So ano kaya to? Parang nagkaroon ng mga cracks dito sa lupa. Ano, hukay. Ito bulate ba to? Ano? Ganyan siya kalaki. Yan. Yan. Doon sa taas marami din ganito. Hindi ko alam kung anong insekto ba to o ano. Dami. Kaya comment down below na lang kung alam niyo kung ano to. Dami. And so what's up mga Rads? So time check natin ay 8:39. So tapos na tayo mag-almusal. So nakita niyo naman, almusal natin isang masarap na maraming luya na arroz caldo. So yan, busog na busog tayo, no? Bigas at yan sa yung in-order natin na pandesal yung kinain na natin kanina. Ayos din naman. At bumili lang kami ni Byron ng yelo doon sa labas.
maganda dito, pagdating mo dun sa labas, ang mura lang ng bilihin, hindi kagaya dun sa iba namin napuntahan na parang alam mo yun, parang tourist price na. Maganda kasi dyan mayroong malapit na school, so syempre yung mga presyo ng mga tindahan sa labas is kumbaga kailangan mas maganda, mura, affordable kasi syempre may mga estudyante. Tapos yan, yun, parang kakaunti na masyado yung tao dito. Dito kahapon nung dating kami is puno. So yan, ang mga tao naman nandun na natumpukan sa sa malapit sa amin. So yung mga namin. Tapos na maghugas ng plato, nakabili na ng yelo. Tapos yan, makaintay na lang kami ng kung anong magagawa. Hindi ko alam kung water activity. Hindi ko lang din sure sa kanila, depende kung magkaya yan. Tapos yan, medyo ano dito, medyo parang humid, yung mainit. Mabanas. Yun. Parang ang sarap na naman lumubog sa tubig. Ewan ko baga. Tapos yung lugar, tahimik lang siya lalo pag maga. Tapos yung mga parang mga sound system doon sa kabila, parang nag-uwian na yung iba. Kakaunti na lang nagpapatugtog. Okay, meron pa tayong isang buong araw dito. Magtatagal. Di ko alam kung anong check out namin bukas eh. Di ko pa din alam, sina Elisa nakakaalam. Tapos susulitin lang natin ang medyo peaceful na environment dito. Tapos yan, balik na naman sa realidad. Tapos hanap na ulit ng susunod na pupuntahan. Tapos yan yung kay Elisa. Tapos na yung mag-charge yung laptop ko dun. Si Elisa naman yung laptop niya naman ang pinalit natin. Tapos mamaya yung power bank, charge na rin natin dun. So ayun, tuloy-tuloy lang pag-charge. Tapos pala sa susunod, may dala na extension. Ito yung motor natin. Pahinga ka lang dyan. Mga ilang araw kang pahinga. Kasi sa bukas, sasaba ka na naman sa ahonan. Napakadaming ahon ng mga dinaanan natin. Dito nga, kahit mga Mio Sporty, Mio Salty, TMX na 125, kayang-kaya eh. Pero sa bagay, kakaunti kasi ang dala nila. Kasi tayo medyo full pack sa mabibigat. Sa laptop pa lang, medyo mabigat na yung laptop ko eh. Kaya isa mag-amalit lang kasi. Tapos yan, balik tayo dun. So, abang-abang na magagawa at ito ang inyong kay Rad. Peace out muna. A few moments later. So what's up mga Rads? Ito ang inyong kay Rad. So nandito tayo sa initan, no? Time check natin is 10:54. So yan, maliligo tayo. Habang sila Byron yan nakahiga, sila Elisa na doon nakatambay. Tayo naman ay subukan natin maligo yan kasi mainit na. Yan, di ba? Saka yun, nakita nyo kanina. Pinatesting tayo ni Byron ng drone. Ayos din pala, hindi pala ganun kahirap mag-control ng drone. So siyempre yung bata naman tayo, nakakapaglaro-laro tayo ng mga laruan na di control na ganyan. So medyo nagkaroon tayo ng idea. Tapos tinuruan tayo ni Byron. Ayos din. Medyo na-control ko naman siya. Na-navigate ko naman siya dito. Tapos nakakuha ko ng shots, aerial view shot. So isasan sa atin ni Byron. Tapos yun, ayun na yung sinama ko sa video na to. Punta tayo sa tubig, lubog tayo. So malamig pa rin talaga. Pero let's go. Wala nga pala akong mic guys, no? Kasi syempre maliligo tayo, mababasa. Malamig pa din. Lubog tayo. Dahan-dahan lang. Talaga na grabe yung lamig ng tubig dito sa
Grabe ng lamig ng tubig. Parang may yelo talaga. Pero once na nakalubog ka na naman, okay na. Medyo kakayanin mo na. Pero ito yung mahirap dito yung umpisa. Yan o, katulad yan, walang yan. Pag hanggang tuhod na, hanggang bewang, arik ko. Lamig eh. Lalamigin. Pag nakalubog na, hindi na masyadong malamig yan. Dahan tayo, dahan. Lamig. Unti-unti. Nagpalit nga pala tayo ng basahan natin kanina. Yun ang sinuot natin. Kahapon pala. Palit na sinuot natin para pag gininaw tayo, meron tayong damit. Lamig. Lamig agad. Tayo yung balahibo ko eh. Tapos ito naman yung background natin. Diba? Wala tayong mga thumbnails dito. Kahapon pa namin ito nakikita. Akala pa ni Byron tulay. Alam mo yun, yung sirang tulay na papaganon. Akala ni Byron, kubo pala siya. Ako, masisira nga siya kasi kita mo. May parang doon. Dinadaanan na ng tubig. Siyempre pag nakaulan, baka mataas to. Mataas nga yan. Malakas ang agos ng tubig dyan. Kaya nasira. Nakita ko may mga parang umaakyat saka bumababa na tao. Mga mama. Yan. Pagka pwede magrenta dito. Pwede dito magrenta. Hindi ko lang, di alam kung magkano. Tapos ipa-flash ko naman sa screen yung gastos naman natin dito bukas. Sa pagtapos pala ng video na to, pa-flash natin sa screen para may idea kayo. Siyempre pag sa couple, ganyan. Siyempre pagka naman individual, hindi naman lalayo diferensya kung pag dinivide mo sa 2 eh. Siyempre pag mag-isa ka lang, i-divide mo lang sa 2 yung nagastos namin. Siguro, may pwede mas mataas pag single o pwede mas mura, ganyan. Depende rin sa policy ng resort o pupuntahan niya na campsite yun eh. Yan guys may bukal pala dito, kaya pala may mga dalang galon yung mga lalaki minsan. Hindi pala daanan to, ibig sabihin napunta na sila dito para magigib. Pwede ba dito? Bawal. Ito po, pwede mo po. Yan. Ang lahog. Bukal pa na rin. Ito siguro pwede itong inumin. Ito. Siguro para pwede inumin ito. Sa amin mga ganito din. Saka yan, talagang malinis. Kita mo talaga yung quality ng tubig yun. Malinis talaga sa mata ko malinis siyempre. Iba pa rin yung mga pagka sobrang na-microscope mo. Ganyan. Meron na pala silang yung tubig dito kung saan sakali. Kung halimbawa, hindi ka ma-absent. Hindi ka ma-absent, di masyadong depende minsan may sensitive ang sikmura pero pagka hindi naman, pwede ka dyan. Katulad ko, pwede ako dyan. Hindi naman yan ang timang mga tinimbi. Meron akong bahay dito sa bakta ko yan. Ano naman yung view natin dito guys. Tapos dadalihan mo pa ng drone.
kinain natin ay pritong chalong, yung natirang adobe, pritong tilapia. So yan, tapos katatapos lang din natin kumain. At yun nga pala, kanina naisip namin ni Byron kasi naglakad-lakad kami doon sa may tabi ng ilog. Tapos nagpaanod kami. Sabi namin, may nakita nga pala akong kaano dyan, may nakita akong tawag dito, salbabida. Yung salbabida ba na gulong ng truck, yung interior. Sabi ko, tanong ko kaya kung pwedeng parentahan yun. Di yun, tinanong ko, pwede daw kasi sabi ko, baka 100 lang. Tama-tama, 100 nga lang. Di markila kami ng 3 para maglalakad kami doon sa may padulo, tapos papanod kami dyan. So, yun na yung pinaka water sports natin. Diretso pa tayo doon, pre, dito na. Tulog, tawa-tawa. Paganyan lang. Gusto ko sa unahan. Go! Yung ko yung salita. Gusto ko yung nararamdam ko dala sa likod. Char. Tayo, di tayo. Magbablog tayo. Excuse, makikiblog ako. So, hello! Wala pa. Char, wala pa. Sino muna? Ako! Sino ang mabibiktima? Ako dyan, ang dyan. Parang hindi naman safe yung pagkakatali sa akin. Parang ready siya let go. Hindi, ha? Safe yan. Masikip yan. Ay, ito nakatusok nga lang. Nakaano? Dapat balik na Nasa rin. likod. Kapit na tayo dito. Ano tayo kumapit? Ano mo, sa po eh. Dito, sa malakas. Pili ko dapat ako maghawak niyan. Malalim na boy! Lolo boy! Oh, nabot din ng pakpag yun, hindi na. Kaya nabot ka. Excuse me. Hindi na mamaya, may mababaw to eh. Uy, abot pa pala, abot pa. Ano ko? Mababaw na dito. Kagato lang, kagato. Medyo mababaw. Dito sa dito sa malalim pa rin, sa pinagdaanan natin kanina. Ito siya. Hi! Skinny bee horsey. Skinny bee horsey. Hello! Hello. Iniwan siya ng kanyang amin. Dabo. Alam ko na ba't sila nakalive? Kasi biglang may... Kapag di ka marunong gumawa. Biglang may may malaman. Ay, ito oh. Ito may nakita ako dito oh. Yeah! Ada pa? Hari ko. Ano? Dapat hindi tayo makatigil. Ay, lalim ba? Gumagawa tayo ng problema natin. Ano? Ano? Sige, okay lang. Paglubog ko, lalim pala. Na ano ka? Nabato ka? Hindi, kumaba ko dito. Wala kayo, kahit kayo. Dito sa sa gitna. May malalaki oh. Emotional damage! Alam mo, sino sa dalawa? Ay, ko pa, ha?
Kaya wala kayo contribution. Kaya wala kayo contribution. Malalim, 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 bro. Bato pa. Butubot! Wala ka nabot! Wala nang mula sa wala sa... Babato doon sa gitna eh. Sakit eh! Ang sakit! Nagugatan ka? Hindi naman. Sakit! Yung kada dulo... Hindi niya ramdam mamaya yan. Yung kada dulo ng ang sakit dito. Yung sa may chinelas, yung ganito. Ganitong tumataman, sakit eh! Lalo kung ordinary chinelas ang Ano ko po? GG ka. Patay ako ko. Say, sigurado. Tapos ang lakas pa nung ano. Agos. Alam niyo na, ba't 500? Ilan pa yung tinutulak nila eh. Isa lang yun, no? Isa lang yun. Isa, dalawa lang. Turbo. Sa ano ni lipstick. Lipstick. Ay, Go. na! Labas daw ang lipstick. Naririnig din sa mga magulang. Matalino yun. Hindi kasi, nagtatanong na. Mulit ko. Monitor to. Yard. Yard. Naku, Milon, baka malalim na dyan ah. Siguro nakatapat kayo sa langit doon. Wala pa pala, wala pa. Control. Wala ka na. Sige, sige. Ay, yung paa dito. Sige, sige. Ay! Wala ko ng ano yung alog gabot. Nadala ka ng kapdaloy. Daloy, campsite. Ayan na! Huli, may nahuli akong bata. May nahuli. Lalim! Lalim! Wow! Wow! Lalim. Abot pa rin pala na paa. Ay, baka lumumag ah. Abot pa rin na paa. Ay, ito na. May mabaw na Si dito. Kuya pa tsaka kumuha na sila ng Hindi pala yun. Yung gitnang. Kuryente yan? Wala, tapos na ulit. Babay na. Welcome. Lungkot na. A few moments later. So what's up mga Rads, tayo mag-iiho naman ngayon ng anong iiho natin, Labs? Inasal. Chicken inasal. Saka Hotdog. jotdog. Mag-iiho tayo ng chicken inasals at jotdog ngayon. Oh, lockout, nalaglag.
At yan mga Rads, matapos natin kumain ay tayo naman ay maghuhugas ng pinggan dahil si Eliza naman ang nagluto kanina at ako yung taga-ihaw at paypay lang. So yan ang ganda rin ng nagiging experience natin dito no, sa kanilang Daraitan River. So di man natin nasubukan ang whitewater rafting nila. So natry naman natin yung ragasan ng tubig ng kanilang ilog dahil umalik na tayo ng salbabida. So mas sulit kasi mas nakailang uli tayo, di ba? Nakahalos 4. And so what's up mga Rads? Ito ang inyong kay Rad TV, ang inyong kay Uncle na Feeling Vlogger. So yan, gabi na naman. So yan, tapos na rin tayo kumain, nakapag-ugas na rin ako ng pinggan. Tapos yun, nag-set up tayo ng bonfire doon sa bonfire ulit ni Byron, no? Na nagamit din yung mga pinakuha natin sa mga bata na binayaran natin ng tigbe 20 pesos. Tapos yan, time check natin ay 9:40 na ng gabi. At yan, last night na natin dito. Bukas ng umaga tayo ay uuwi na ng mga 9 ganyan something. Tapos yun, sila yung bonfire na ginawa natin ay nag-ano sila ng marshmallow. Nagpapainit sila, so kinakain na nila yung marshmallow. Tapos yan bukas ayun, huling na bukas. So ayos din naman, nakasulit din naman namin yung ligo dito kasi nag-arkila kami ng doon na salbabida, 100 pesos each lang. Markila kami 3, tapos ilang balik kami doon. Nagpaagos kami, medyo din, mga bato ganyan. Kami ni Byron yung driver, tapos yung mga yan sila Eliza ang sakay. Tapos yan, ayos naman dito guys. So medyo okay na presto kasi hindi pa siya masyadong established. Merong sa tabi namin mas established na campsite. Actually parang hindi nga siya campsite resort ganyan kasi may mga kubo tapos rooms siya. Ang problema, okay naman doon, mas established nga, mas may tindahan na doon, ganyan. Problema lang, daming tao. Crowded, tapos halos lahat sound trip, video okay, ganyan. Pero meron naman dito quiet time na hanggang 10 lang. So medyo mas crowded doon. Pero dito, kita niyo naman. Yan, ito yung motor natin, motor ni Byron, tapos meron lang isang pumasok na nag-check-in. So, couple sila dun sa baba. Halos solo namin. Kami lang tao dyan, Kami lang ang tao dito, yun sila. Kami lang ang tao dito sa, Camp Daloy, Daraitan. So, solo, parang arkilado namin to. So, kaya medyo mas tahimik ngayon. Saka mas nakakapag-video ako na maayos ngayon kasi hindi tayo makaka-copyright, wala nagsasound ganyan. Tapos yan ayos din ang service nila dito. Mababait yung mga attendant, si kuya, saka si ate sa may tindahan. Mababait sila, kaya saka pagka halimbawa may ni-request ka, ayun, talagang accommodating naman sila. Tapos pagdating sa pakikipag-usap, medyo maayos yung pakikisama, saka maganda yung yung approach. Kaya yun, medyo bibigyan ko sila ng thumbs up doon. Kumbaga ako doon, 9. Hindi, pwede na 10 out of 10 pagdating sa customer service. Tapos dito naman sa CR, bigyan ko sila ng malinis. Actually, malinis naman Kaso nga lang yung iba mga ng basura. Iiwan ng basura, mga 8 out of 10. Tapos naman nila sa lababo, medyo mahina lang ang tubig. Tapos, siyempre may dito tayo, ang baba para sa akin. Pero siguro hindi naman yun factor para bigyan ko ng mababang kasi iba-iba naman ang height. So, maganda pa rin naman yung lababo, maganda. Mahina lang yung tubig, siguro mga 8 out of 10 din. Tapos yung pinaka-place, actually raw pa siya. Bigyan natin ng 9 out of mga 8.5. Bigyan natin ng 8.5 out of 10 since hindi pa nga siya masyadong hindi pa siya masyadong ayos. So medyo may mga improvements pa tayo na pwede nilang i-apply dito. Katulad nito, yung pagpapantay nitong lupa. So pagka kasi magkakamping ka, medyo mahirap umanap ng spot pagka medyo hindi pantay-pantay. Siyempre, hihiga ka So, isa yun sa pinakamahalaga, So, pwede natin silang bigyan considering na maganda naman yung customer service. Bigyan natin sila ng rating na 8.5 out of 10. Tapos, sa environment naman, mismong environment nung buong overall na experience natin, actually medyo recommended din, okay din naman siya. 8.8 out of 10. So kung 8.8 out of 10 ka, medyo goods yun.
highly recommendable. Pero syempre, considering na marami pang improvement. So, pag nag-improve pa tong lugar na to, makaka-possible yan, mag 9, 9.5, tumaas. So, depende, no? Pag nag-improve lalo. So, yan. Camp Daloy Daraitan, Tanay Rizal. Goods. So, ito nga pala, ano muna kami, at kami matutulog na rin naman mamaya, no? So, bigyan ko lang din kayo ng pasilip bukas sa pag-aalis namin. Time-lapse lang, ganyan, sa good morning intro or something, mga ganyan lang, no? So, ayan, time check nga pala natin, matagal ko outro, no? Time check natin ay 9:19 ng gabi. So, ito ang inyong Kuya Rad. Good night na, peace out. A few moments later. Yan, so what's up mga Rads? Yan, good morning. At happy February 17. So ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong kay Uncle na Piling Vlogger. So ito may maikli lang naman ito sasabihin ko. Tapos time check natin is 6:70 ng umaga. So yan, akala natin kagabi solo na natin to, no? Biglang nagising ako ng bandang 2:00. May maiingay. Ayun pala, may mga nag-rent dun sa kubo. Grabe, mga kabataan na ito, hindi mga lasing yata. Sigawan, isa sigaw na sigaw. Buti naman, pinagsasabihan naman ng isang kasama. Kasi hindi mapagsabihan, hindi maintindihan kung ano. Buti na lang medyo maganda-ganda natin, medyo magaling-galing tayong kumontrol sa sarili natin, hindi nakagad natin, no? At tinulog na lang natin. Yung mga ganyang klase na tao is pagpasensya na lang, para everybody happy. So yun lang naman, at tayo naman ay aalis na rin mamaya, at wala naman masyado rin ganap, di naliligo, ganyan, kakain na lang siguro, mag-iimis naman ng mga tents, tapos isa-set up sa motor. So ayun, bali kung nandito ako pa rin sa part ng video na to na medyo napahaba na yata, yan, huwag nyo na kalimutan i-follow ang ating Facebook page, Kuya Rad TV, YouTube channel natin na Kuya Rad TV. Tapos iwan na rin kayo ng like, comment, tapos share nyo na rin yung mga video natin, so para marami makakita kung gaano ba kaganda tong Pilipinas sa pagdating sa hindi lang sa pagdating sa campsite, pagdating sa mga iba't ibang lugar, mga sobrang daming resorts, yung mga lugar na mga tawag dito yung mga magagandang lugar na magagandang tanawin dito sa ating bansa, no? Yan, at abang na lang kayo sa bagong episode ng ating camping adventure, no? So meron pa naman tayong mga susunod, at marami pa naka-schedule, at tayo naman ay magiging busy naman sa pag-i-edit ng mga pag-uwi natin, at marami tayong i-edit na para mapanood kayo, may upload natin, ano? So yan, ito ako yun, may papaalam na. So
Ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na feeling vlogger. So, kita-kits na lang sa next video. Peace out.